Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. Ngayon ay October 2 mga kapatid, 2024, Wednesday, alas 7 ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. At meron tayong isang debate. This is an ambush debate mga kapatid. Dahil ngayon lang ikinasa yung ating debate sa gabi na ito. So ang ating topic ay patutunayan ng ating affirmative na si Jesus ay hindi Diyos. At siya ay tao mga kapatid. So affirmative natin si Brother Jabir ng Islam mga kapatid. Negative naman si Brother Reuel ng Seventh-day Adventist Church mga kapatid. At ang ating setup ng debate, meron tayong short lang na mga kapatid. 5 minutes lang ito mga kapatid. From presentation to cross. 5 minutes din yung rebuttal. At meron din tayong 5 minutes na second cross. At meron tayong 5 minute na final conclusion mga kapatid. So shoutout muna sa ating mga nasa live. By the way mga kapatid, nandito kami sa isang platform ng mga Muslim dito sa online sharing. Gusto ko lang shoutout yung ating mga kaibigan dyan. I hope makapasok kayo sa ating group mga kapatid. At explain ko muna yung ating rules and regulation at ating setup ng debate kanina. Ano ko na, take 5 minutes lang. Ang rules natin mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. So lagi-lagi pag sumasagot mga kapatid, meron kayong 20 segundo na pagpapaliwanag mga kapatid. At kung titigil na ang sumasagot ng at least 3 seconds ay magsasabi na ako ng next question mga kapatid. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na oo o hindi, tama o mali, syempre pili muna mga kapatid bago tayong magpaliwanag sa ating sagot. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, syempre pwede siyang meron siyang pagkakataong sumagot ng 10 segundo bakit niya hindi ito sinasagot. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan. At kung ang tanong ay kailan, di time yan mga kapatid. So ganyan po tayo sumagot ha. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng kutong dali. At kung tinatanggi niya during first cross-examination at sabihin niya na hindi ko pa nilatag yan, next question, i-automatic next question ko yan mga kapatid. At wala nang objection dahil dyan. Rule number 6, pero syempre, sa second stand, pwede nang itanong ang lahat ng bagay. Ayan. Rule number 6 natin mga kapatid, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection na hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din. Every question mga kapatid at no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi ko pinapahintulutan ang mga attacking physical mga kapatid. Kung tawagin kong physical ito, ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng binabanggit, lalong-lalo na pag binabanggit yung parte ng katawan mga kapatid, hindi ko pinapahintulutan yan. At yung mga pagmumura din na nakasayanayan. Pero mga kapatid, kung sabihin lang yan na nagsisinungaling ka, or hindi ka nag-aral, or hindi ka natuto, or mga ganun mga kapatid, pwede pa yan sa akin. Pwede niyong gamitin yan. Ayan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So, hindi ko pahihintulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa ating lahat ng nabanggit? Brother Jaber, masang-ayon ko ba? Paki-unmute bro. Jaber, unmute bro. Bro, paki-unmute bro. Naka-mute ka bro. So, bro. Bro Jaber. Okay bro, okay. Okay daw. At yung ating negative, masang-ayon ka ba? Of course, yes sir. Ayan mga kapatid, yun yung ating konfirmasyon sa ating dalawang debatista. By the way mga kapatid, ang inyong host, moderator, streamer at timer ngayong gabi na ito,
Siyempre, walang iba. Admin Russia Vista mga kapatid, and I am a Catholic defender mga kapatid. At before natin simulan ang ating debate, siyempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala sa ating mga audience. Unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka kapatid. Bro Jobber, pakilala ka muna bro. Hello, bro. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ang inyong tagalingkod, si Jaberante, Islam. Bilang umarap sa talakayang ito, inshallah, bigyan natin ng maginoong talakayan, maginoong pangungusap. Ang isang tao o pastor ng SDA. Inshallah, sana may mapulot kayong aral o turo o bilang pagbukas ng puso't isipan natin. Inshallah. Yan lang po. Okay bro, medyo maingay yung dating mo bro ha. Kung po pwede, may headset ka dyan bro. Kasi nadidinig ko yung sarili ko dyan. Kung naka-speaker ka man. So i-fix mo yan bro. Kung may headset ka. Okay, dito naman tayo sa ating negative. Ang tututol. Bro, kilala ka muna. So, ito po yung kapatid nyo, no? Si Brother Royal Celebrant of the Seventh-day Adventist. Sabi na, isa akong pastor, hindi po ako isang pastor, isa lang po akong ordinaryong member ng Seventh-day Adventist. Nandito po ako para to tell the truth and defend the truth. Sa topic na patunayan niya na si Jesus ay tao lang. Samantalang patunayan ko na si Jesus ay 100% God at 100% man. Yun sa bersikulo ng Biblia. Maraming salamat po, kagalang-galang na moderator. Okay mga kapatid, that is Brother Rioel ang negative naman sa gabi na ito mga kapatid. So umpisahan na natin ang ating debate mga kapatid. And I hope i-share nyo yung ating live streaming na ito. You can follow me para lagi kayong nakasubaybay sa debate natin mga kapatid. Share lang yung ating at mag-comment na din kayo. Ayan mga kapatid. Kahit mamaya magbabasa ako ng mga iilang comment tungkol sa ating pinag-usapan. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At again, ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na si Jesus ay hindi Diyos at siya ay tao. Brother Jabir ng Islam, 5 minutes, your time start now bro. Okay, start na ba ako, bro? Your time start now bro. Okay. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko rin yung mga kapatid nating mga Christian sa gabing ito bilang pangungusap sa talakayan namin ni Orwell. Patunayan ko na si Kristo ay tao at lalong hindi Diyos. Now, ang daming nakatalata sa Biblia bilang patunay na hindi talaga Diyos si Kristo. At hindi rin at tao din. At hindi siya Diyos at tao. At sinasabi niya 100% man si Kristo ay tao. 100% daw ay Diyos. Paano ngayon maging Diyos ang tao? Kasi nakatalata sa ibang talata ng Biblia na sinasabi sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ayon naman sa isang talata, ang Diyos hindi tao na magsinungaling. O di ba? Kapag ang Diyos hindi talaga magsinungaling, kapag sinasabi niya mangyayari at talagang mangyayari, hindi niya sinasabi. Hindi yung Diyos na pwedeng makipagsinungaling. Ngayon, si Kristo, tao siya. Isinilang siya. Ipinanganak siya. May nanay siya. Wala lang tatay kasi ganun lang siya. Simple, nilikha ng Diyos.
Kasi sinabi ng Diyos kun fayakun. Kapag sinasabi ng kun fayakun, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Kapag sinasabi niya, nilikha kita, lahat talaga nilikha. Ang daming nakatalata sa Biblia. Mamaya, hintayin natin siya magtanong kung saan ba nakatalata na patunay natin si Kristo ay tao at hindi siya Diyos. Mapatunayan natin yan. Propeta siya, tao siya. Tingnan mo, dumadasal pa. Oh, nagpapatira pa. May Diyos ba nagpapatira pa? May Diyos ba na natutulog? Oh, may Diyos ba na kumakain? May Diyos ba na tumatay? Ano klaseng Diyos yan? Bro, mag-isip-isip po tayo. Buksan natin ang puso't isipan natin. Wag po tayo na basta-basta magpauto sa mga turo o sa turo ng Biblia. Kasi ito mismo Biblia nyo, kinukontra nyo na. Mismo Biblia nyo, hindi nyo maunawaan. At ngayon, ang pinakamasakit dito, nangingialam pa kayo sa turo ng Quran na mas lalong nakakahalata mas lalong nakakalata yung pagiging mangmang. Oh. May karapatan ako. May karapatan ako mangingialam sa turo ng Biblia. Actually, pinanggalingan ko na yan Dati po akong Kristyano. Dati po, 5 years na ako naging Islam. O, maging mananampalataya sa Islam. 5 years na ako. At 18 years, at 19 years ko na, naging Christian dati. Siyempre, kabisaran na natin yung panglalakad dyan. Pinanggalingan na nga O, at ako naman ay nagsasaliksik talaga ako ng kalaman. At ito, natagpuan ko ng Islam. Okay. Last Dito 1 sa minute. Islam ang katotohanan. Dito sa Islam ang katotohanan ng Diyos hindi tao at hindi pinanganak. Kapag ipinanganak ang Diyos, hindi na yan Diyos. Ang Diyos ay manatiling lumikha. Hindi tao Nilikha niya. Paano naging Diyos ang nilikha niya? Oh? Mamaya hintayin natin siya magtanong kung saan nakabasa yung hintayin natin. Ang Diyos hindi tao at hindi ipinanganak at hindi kailanman ay nangangailangan ng tulong. Si Kristo nangangailangan ng tulong. Now, paano naging Diyos yun? Diyos siya tapos nangangailangan ng tulong sa kapwang tao, sa tao. Kapag Diyos, hindi siya nangangailangan ng tulong. Ganun yung Diyos. Sa kanya yung malakas na kapangyarihan si Kristo. Siyang nasabi, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Okay mga Pinabayaan. kapatid, time. Sayang, dami pa. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative. At syempre, dako tayo sa first cross ng ating negative. Brother Reuel ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Unang question. Ang topic, patunayan mo na si Kristo ay tao lang. Tapos, ang paliwanag mo, may Diyos ba na tumatae? Tanong, ano ba yung ipaliwanag mo? Diyos si Kristo or Diyos or tao si Kristo? Ayun na nga Bro, nagsagot na, nagsagot na ba ako bro Rasha? Okay, proceed bro. Ano ba daw siya bro? Diyos si Kristo or tao si Kristo? Tao si Kristo at hindi siya Diyos. Tanong, tao si Kristo, hindi siya Diyos. Bakit nagpaliwanag ka na ang Diyos hindi tumatae? Sagot na ba ako bro Rasha? Proceed. Sagot. Ayun nga Kapag Diyos bro, hindi tumatae. Compare mo kay Kristo, di ba tumatae siya? Okay, next question. Discussion. Ang patunayan mo na si Kristo ay tao dahil tumatae. Ngayon, hindi mo dapat patunayan na ang Diyos ay tao kasi
ang tao hindi tumatay, di ba? Tama, mali. Ano bro? Pakiulit. Ang pause ang time, bro, kasi Naka-time na yan. Naka-time. So, ang topic, patunayan mo si Kristo ay tao lang. Ngayon, ang pinatunayan mo, ang Diyos na tumatae. Saan ba ang gipatunayan mo? Ang Diyos na tumatay o ang tao na tumatae? Okay, paliwanag ako bro Rasha. Okay, proceed bro. Ang Diyos ba daw na Okay. tumatae or ang taong tumatae? Si Kristo, tao siya, tumatae. Oh? Tumatae siya. Siyempre tao eh. Kapag ang Diyos, ngayon, kung Diyos si Kristo, bakit siya tumatae? So Kasi ngayon, tao ang... siya. Wait lang. Sorry. Hindi pa ako tapos, Ruel. Tuloy yan. Ito, magbasa tayo ng Biblia. Bilang pagkatao ni Kristo, Next question. bilang pagkatao. Next question na. 20 Next seconds. question. So, hindi mo napatunayan na si Kristo ay tao kasi ang pinatunayan mo na ang Diyos ay hindi tumatae. Okay, ganito lang. Ganito. Sige, sagot na ako bro, Rasha. Proceed. Sige, magbasa tayo ng Biblia. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Sino yung Diyos na tunay? Yun ang Diyos. At siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay, si Kristo. Ano ba doon? Next At dito question. pa yung isang talata. Next Kaya question nga ang na. tanong ko, ano ba ang pinatunayan mo? Pagka Diyos ni Kristo or pagkatao? Kasi ang pinatunayan mo kanina, ang Diyos hindi tumatae. Sagot ako bro, Rasha. Sagot. Okay. Medyo ganito yung sagot natin kasi parang pinapalabas niya tumatae din yung Diyos. May ganito. Ang Diyos hindi siya tumatae. Paano naging Diyos si Kristo tumatae? Oh. Okay, next question. Next question. Kaya nga, ang dapat mong patunayan ko si Kristo na tao lang dahil tumatay siya. Yan ang dapat mong ipatunay kasi tao ang pinatunayan mo, hindi Diyos. Tanong, bakit nagpatunay ka na ang Diyos hindi tumatay? Bro, Sagot. may Diyos ba na tumatae o wala? Si Kristo, hindi siya Diyos kaya tumatae. Malinaw, tao siya. Ngayon, paano naging Diyos si Kristo na tumatae? Oh. Anong kaibahan ni Kristo sa tao? Anong kaibahan ng Diyos Next question. sa kay Kristo? Next question. Sa pagpaliwanag mo ba kanina na si Kristo ay tao, sinasabi mo ba na si Kristo ay tao dahil tumatay or sinasabi mo na ang Diyos hindi tumatay? Bro, hintayin kita hintayin kita magtanong. Kung magtanong ka na sinasabi, Mr. Moderator, categorical. Okay. So, ganito. Pakiulit mo na yung tanong ni Joel, tapos ipasagot Tanong. natin yung categorical. Ang patunayan niya na si Kristo ay tao. Oh. Kasi patunayan niya doon na tao si Kristo dahil tumatay. Mm. Pero ngayon, ang pinatunayan niya, ang Diyos ay hindi tumatay. Ang tanong, saan ba siya nagpatunay? Saan? Sa Diyos Sa Diyos? na tumatay o ni Kristo na tao na tumatay? Sa Diyos o sa tao? Sid ka bro. ano Pili yun ka. bro Rasha? Pakilinaw bro Rasha. Okay, ang tanong niya bro, Ulitin ko. ganito na lang, ako na lang. Sige bro. Ako na lang. Ano daw yung pinatutunayan mo ngayon, brother affirmative? Yun bang Diyos na tumatae or yung tao na tumatae? Yung patunayan ko bro, ang Diyos hindi yung tumatae. At si Kristo, siya yung tumatae kasi tao siya eh. Paano maging tumatae yung Diyos? Diyos tumatae, karumal-dumal. Next question. Next question. Sa buong paliwanag mo, ano ba ang
piniliwanag mo. Time. Nakasulat 7-5. dito. 5 minutes time. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang ating first na cross ng ating... Sayang, hindi mo mapatunayan, bro. Bro, wait lang bro. Huwag ka na mag-comment bro ha. At dito, Sige. oo. Dito nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong Sorry, ng bro. ating negative mga kapatid. So, shoutout muna sa ating nasa live ha, sa ating nasa YouTube channel at nasa ating Facebook. Nandyan si Muhammad Agar, parang baby Ruel. Sabi ni Yesomar, ibahin nyo naman ang termino, dumudumi na lang. Shoutout din kay Welly Cruz, gandang laban ito, hehehe. Sabi naman ni Kino Magno, good evening. Kaninong debate ito, Brad? Ayan, this is between Muslim mga kapatid at Seventh-day Adventist sa topic na patutunayan ng ating affirmative na hindi Diyos at siya ay tao, si Jesus. Ayan mga kapatid. So, dako tayo sa 5 minutes na first presentation ni Brother Yuel. Bro. Okay bro, dito po tayo sa 5 minutes presentation ko bilang negative sa ating affirmative na ang Diyos na tumatay daw, pero ang paliwanag niya sana si Kristo ang tao na tumatay, pero hayaan niyo na yun, may magkamali talaga. Anyway, ang i-stand ko dito, Jesus is 100% God, 100% man. Kasi anytime we have a question of theology or church doctrine, we need to examine what the Bible has to say about this topic. So in these 4 Gospels in the Bible, kung tingnan natin, there is a simple evidence that Jesus was fully human since he was born to a human mother, Matthew 1:25. He experienced hunger, Matthew 21:18. Ganito sana yung explain niya. And thirst, John 19:28. Nauhaw din si Jesus. Jesus also experienced temptation, Matthew 4:1. Pain and suffering, Matthew 16:21. And he died, Matthew 27:50. Jesus only been fully God, then he never would have had this human experience. However, Jesus was more than a mere human. Bakit? Kahit na-experience niya yung pagkatao na yon, dapat yan sana ang mga sinasabi niya na tao lang si Jesus. Para madagdag ko ito, when Moses encountered God in the burning bush, God declared to Moses, I am who I am. Exodus 3:14. Jesus also used the divine I am on several occasions. Bakit sinabi ng God doon sa Exodus 3:19, 3:14, I am? Tapos ginamit din ni Jesus ang I am kasi God din siya. The divine I am on several occasions. Jesus said, I am the bread of life. John 6:35, 41, 48, 51. I am the light of the world. John 8:12. I am from above. John 8:23. I am He. John 8:24, 28. Before Abraham was I am. John 8:58. I am the door of the sheep. John 8:7. I am the door. John 10:9. I am the good shepherd. John 10:14. I am the resurrection and the life. John 11:25. I am the way and the truth and the life. John 14:6. I am the Father and the Father is in me. John 14:11. I am the divine. John 15:5. And I am He. John 18:6. Ginamit ni Kristo ang I am dahil doon sa Exodus 3:16, siya yun. Ang Diyos na nagpakatao, I am. Kaya dito, I am lahat. So, from the preceding list of Jesus, I am statement, we can see that Jesus used the divine I am to proclaim that He was God.
However, Jesus was not the only person to proclaim that Jesus was God. Si Thomas, si Thomas proclaimed that resurrected Jesus to be God. John 20:28. The writer of John proclaimed that Jesus made everything including the world. John 1:3-10. The prophet Isaiah also declared that Jesus was God in the famous verse used at Christmas, Isaiah chapter 9:6. In addition to Jesus proclaiming himself to be God and others confirming his claim, he have the evidence that death did not hold him, for Jesus resurrected. Matthew 28:1-10. Jesus also ascended in heaven while his disciples watched him. Acts chapter 1 verse 11. So, napakaklaro na si Kristo kahit tao siya. Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating napaka yung ating presentation mga kapatid. So shoutout muna sa ating mga manonood dyan. Na ano ko dun, blanco ako dun. Shoutout kay brother Yusumar, sabi kasi niya, relax lang. Relax pa yan, bro. So mga kapatid, dito tayo sa ating Relax lang yan. relax pa yan. Dito tayo mga kapatid sa ating 5 minutes na pagtatanong. Brother, affirmative. Your time start now, bro. Question, bro. Pa-unmute, bro. Okay, Bro. okay. Okay, proceed, bro. 5 minutes. Okay na ba, bro, Rasha? Tanong, sige, bro. Proceed, bro. Okay. Ganito yung tanong ko, bro, Ruel. Sige Kasi bro. sinasabi ng Diyos, I am. At sinasabi din ni Kristo, I am. Lumalabas, sinasabi mo, lumalabas dun, ay dalawa na yung Diyos. So, ganito. Saan dun yung Diyos? Yung isang tinukoy Diyos o si Kristo? Sige, bro. Sagot. Sagot. Isa lang yun kasi doon sa Exodo, I am, Holy Spirit pa siya doon, hindi pa siya nagpakatao. Kaya nga, i-confirm niya na siya yon kasi yung ginagamit na I am doon, ginagamit niya ulit nga siya yun. Kaya isa lang. Bro, Next Okay. question, next question. paano naging isa yung sinasabi mo kanina sa isang Diyos kasama niya? Paano naging isa yung dalawa, bro? May kasama yun. Isa lang yon kasi Holy Spirit pa nga siya doon. Nung ipanganak siya sa pamagitan ng Holy Spirit, naging tao na. Kaya kung nag-I am siya doon, nag-I am naman siya dito sa New Testament. Kasi siya lang yun, nagpakatao lang. Bro, ganito, okay. Next question. Ganito, sinasabi ng Ama, I am. Yun yung Diyos. At sinasabi din ni Kristo, I am. Ilan sila mag-claim ng Diyos? Dalawa na o isa? Okay, repeat question, repeat din ang answer. Noong nagsabi doon na I am, siya din yun, si Jesus. Na Holy Spirit pa, nagpakatao siya, Mateo chapter 1 verse 25. Sa through Holy Spirit, naging tao na siya, si Jesus, kaya ginagamit na rin niya ang salitang I am na ginagamit niya noon. Next Kanina, question. explain ko na yun. Next question. Okay. Nung hindi ipinanganak si Kristo, may I am. Nagsabi na yung Ama. Tapos, nung ipinanganak na si Kristo, mag-I am na siya na naman. Saan yun yung tunay na Diyos? Si Kristo ba yung Ama? Okay, sagot! Sagot. Isang nga lang kaya nga 100% pure God, 100% pure man. Kasi nung hindi pa siya tao, God pa siya yun. Exodo 3:16, tapos nang naging tao na siya, ginagamit niya yung I am kasi siya din yun siya yung koan, the divine, I am the several occasion, Jesus said, I am the bread of Next life. question. Okay. Ganito yung tanong ko. Sa Lumero 23 verse 19.
Kasi sinasabi mo, ang Diyos ay tao. Bilang papatunay ito, na ang Diyos talaga hindi tao. Basahin ko. Ganito yung tanong ko ha. Ang Diyos ay hindi tao. Paano naging Diyos si Kristo ay tao siya? Okay. Bibigyan mo nagsabi. Okay, sagot. Ano lang? Sagot! Naging tao nga siya kasi para iligtas niya ang kasing mga kasalanan ng tao. Matthew chapter 1 verses 21 to 26. God! Jesus means to save people. And Colby Emmanuel means God with us. Next question. Next question. Next question. Bro, Live ba? sinasabi sa talata bro, ang Diyos ay hindi tao. Now, paano naging Diyos si Kristo? Tao siya, kapwang tao. Paano naging Diyos yun? Okay, Kasi sinasabi ng Biblia, ang Diyos Sagot! ay hindi tao. Wait lang. Ulitin ko ang Okay, proceed. Sagot. Okay, ulitin ko ulit ang tanong, ulit ang sagot. Nagpagkatao nga siya para iligtas niya yung kasing sanlibutan. Matthew chapter 1 verse 21 to 26. Jesus means to save his people. And he will be called Emmanuel, means God with us. Next question. Okay, iwanan muna natin yan. Basahin muna natin yung Matthew chapter 15 verse 9. Datapwat, si Kristo ang nagsabi dito Kung Diyos si Kristo ang nagsabi nito. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral. Time. 5 minutes time. Time na. 5 Sayang. Wait lang. 5 minutes lang. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at shoutout muna sa ating mga nasa live mga kapatid. Shoutout kay Yesumar mga kapatid ng punto por punto. Sabi niya, Brother Noel, explain more sa mga Muslim na kapatid kung bakit tinawag na Son of Man si Jesus para maunawaan niya na Diyos si Jesus. Sabi niya, relax lang. Sabi naman ni Faisal, salam bro. Si Jamrix Navarro, sabi niya, bro, napunta na sa pagtumatae. At shoutout din kay Moha Amin Agar, parang BB Riwell. Okay mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating rebuttal. Siyempre, kay brother, ang pangalan nito? Brother Jabir. Ayan, nakakalimutan ko. 5 minutes sa rebuttal mo bro. Proceed ka bro. Okay. Alhamdulillah, bismillah. Heto. Patunan natin talaga letra po letra sa Biblia na sinasabi si Kristo na ang kakaibahan ni Kristo doon sa Diyos. Ito, basahin natin. Hosea 11 verse 9. Hindi ko isinagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Now, paano naging Diyos si Kristo paano naging Diyos si Kristo tao naman siya? Mismong Biblia nagsabi ang Diyos hindi tao. Malinaw. Basahin natin yung isa. Bilang papatunay talaga si Kristo ay tao, hindi siya Diyos. Lucas chapter 2 verse 29. At nang nakaraan ng 8 araw upang tuliin siya. May Diyos ba na tinutuli? Si Kristo tinutuli. May Diyos ba tinutuli? May Diyos ba tumatay? May Diyos ba natutulog? May Diyos. Paano naging Diyos ang natutulog? Kapag tao, kapag natutulog. Hindi pwede naging may Diyos ba na namatay? Ang Diyos hindi na namatay. Kapag namatay ang Diyos, kasali na tayo na mamatay. Wala yung mundo, lahat ng bagay. Mamatay din kasi. Wala na yung Diyos. Ngayon sinasabi mo ang katawan lang yung namatay. Kasi tabi, kapag ang Diyos ang namatay, maubos tayo. Walang maiwan. Ngayon, karami-raming pwedeng patayin. Bakit Diyos nyo pa? John 8, verse 40. Datapwat ngayon pinagsikapan niyo kong patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan ng aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Maliwanag, may Diyos si Kristo, narinig niya. Narinig niya daw sa Diyos. May Diyos si Kristo. Sinasabi, John 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila.
na iisang Diyos na tunay na siyang inyong isinugo sa makatuwid bagay si Kristo. Bro, narinig mo ba? O nagbibingihan ka na? Mismo ang Biblia mo nagsabi, bro. Oh? Tao siya. Isinugo siya. Oh, ganito, ano na naman siya? Dito, Matthew 15 verse 9. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba na sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Sino ba yun, bro? Edi kayong mga tumuturo ng mga gumagawa ng mga simbahan na karami-rami ng mga simbahan. Sino ba yun? Edi kayo, nagtuturo kayo ng ibang may Diyos na kahoy, may Diyos na bato. Oh? May Diyos na cross, may Diyos na rebolto. Kayo ang natamaan dito sa talatang ito. Matthew 15 verse 9. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba na sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Oh. Malinawanag, bro. Si Kristo, Diyos ba yan? Hindi siya tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. John 5 verse 41, hindi si Kristo hindi tumatanggap ng kaluwalhati. Diyos ba yan? Yan ba yung Diyo? Hindi tumatanggap ng dasal, hindi tumatanggap ng kaluwalhati mula sa mga tao. Ang Diyos, bro, kapag ikaw ay humingi sa Kanya, makinig siya sa iyo at biyayain ka. Hindi yung tumatanggi sa dasal mo. Diyos ba yan? Tao yan. Oh. Ito. Tapusin natin yung pagbasa sa Numero chapter 23 verse 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi na ba niya na at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isinagawa? Si Kristo, bro, tao siya. Maaring makipagsinungaling. O sinasabi mo, maaring may kasalanan siya. Sinasabi niya sa nanay niya, sa kay Maria, sinasabi niya, hoy babae, wala pa akong oras sa'yo. Diyos ba yan? Tanungin kita, bro, Diyos ba yan? Sinabihan nga yung nanay niya, si Maria, hoy babae, wala pa akong oras sa'yo. Hindi yan Diyos, bro. Ininsulto mo yung nanay mo. Hindi yan Diyos. Oh? Ang daming talata sa Biblia. Ang daming talata, nakatalata sa Biblia, bro. Okay, salamat. Okay, at dyan Salamat. natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative at syempre dito tayo sa second cross ng ating negative. Brother Yuel, your time start now, bro. Tanong. Bro, unang tanong! Si Constant Rebuttal. Saan ba ang girebat mo sa pahayag ko? Ano yun, bro? Ang si Constant Rebuttal ka. Kasi debater ka eh. Alam mo yung si Constant mag-rebat ka sa sinabi ko. Saan ba ang girebat mo? Bro, napaliwanag ko na po. At naintindihan mo naman lahat. Narinig mo naman lahat. At napaliwanag ko naman, napalabas ko na, napatunayan ko na, ang Diyos, hindi tao. At si Kristo, ay talagang hindi Diyos. Maliwanag na, bro. Next question. May naintindihan ka ba sa tinatayo ko? Bakit nag-present ka ng bago sa rebuttal mo? Yes or no? Bro, ayon sa mga paliwanag mo, bro. Ayon sa mga paliwanag mo, ang Diyos maaring maging tatlo. Ang Diyos maaring maging dalawa. Ang Diyos maaring maging isa. Saan dun yung paniniwalaan natin? Yung isa, yung dalawa, o yung tatlo? Oh. Sa makatuwid, aminin mo ba na hindi mo naintindihan ang second stand ko? Yes or no?
Naintindihan ko, bro. Yun lang. Okay. Kung naintindihan mo, bakit sinabi ni Kristo na I am the way, the truth, and the life? No one can come to the Father before me kung hindi siya Diyos. Okay. Paliwanag ko, bro, Rasha. Okay. Lahat ng propeta ay on the way. Daan patungo sa kaligtasan. Hindi lang si Kristo, lahat ng propeta, simula kay Adan, Eva, Adan, no, David, Abraham, Moses, no, Jesus, Muhammad, lahat yan ay on the way. John 14:6. Bakit sinasabi niya na I am the Father? And the Father is me. Paano maging ama si Kristo? Time stop muna, time stop. Bro, huwag kang magtanong, bro. Ano ka, bro? Mag-explain ka, bro. Okay. Proceed ka, bro. Okay. Ganito yung ano ko, yung okay, magsagot na ko, bro, na siya. Proceed. Bilang palabas ni Roel, ay si Kristo ay maaari maging ama din. Okay? Maging ama. Now, 'di ba anak si Kristo? Now, ngayon naging ama na naman. Okay. Next question! John 15. Bro, nabibingi ako, bro. Objection, bro. Nabibingi ako. Sobrang ingay. Bro, pahinaan mo na konti, bro. Yung ano. Sige bro, kasi gitreat ko kasi ko ito na neighbor parang matagal na kaibigan ba, kaya ganyan. Sige bro, dandahanin ko na. John 15:5. I am He. Bakit sinasabi niya na siya ang Diyos? Pakiulit, bro Roel. Time stop. Ulit. Dahan-dahan. Di naman siguro narinig kong hina, no? Sobrang hina, ba? Okay, narinig ko pero hindi ko naintindihan ba? Lakasan mo konti, Lakasan ko konti. Hindi lang volume. Narinig ko, bro, pero hindi ko lang naintindihan. Mahirap kasi magsagot tayo na ano ba? Sige, proceed na. tumpak. Tanong. John 15:5. Bakit sinabi ni Jesus na I am He? Sagot, bakit daw? Oh. Ayon na naman sa isang talata na sinasabi niya, si Kristo ay nag-claim na Diyos din. Ayon naman sa isang talata, si Kristo ay tao din. Saan dun yung paninawa natin? Kasi parang minamikos-mikos na yung Biblia eh. Contradiction palagi. May talata ako, ikaw may talata ka din. So, contradiction na. Next question. Mr. Moderator. Objection. Objection. So, anong objection? Bakit sinasabi ni Kristo na I am He? John 15:5. Okay. Bakit daw? Bakit? Oh, bro Rasha, stop time ha. Basahin muna natin. Basahin ko na ha para maintindihan niya, bro. Di ba? Hindi, bro. Kasi dapat sumagot ka muna ng 20 seconds dito. Ngayon, pwede mong basahin yan gamit yung 20 seconds mo ha. Mamaya rebuttal. So ganito. Bro? Pakiulit yung talata, Roel. Bro Rewel, pakiulit yung tanong mo, bro. John 18:6. I am He. I am He. Tanong mo? Okay. Bakit sinabi ni Kristo na I am He? Bakit daw? Sinabi niya Kristo yan, Brother Jabel. Proceed. Okay. Hindi naman si Kristo yung nagsabi doon eh. Yung ako nga, may Diyos ba na ako nga? Pwede ako nga? Pwede ako din? Pwede ikaw rin? May Diyos ba na ganun? Hindi naman sinasabi doon, si Kristo ay Diyos. Wala naman eh. Yung sinasabi doon, ako nga. Next question. Okay. Next question. Bakit sinasabi ng Holy Spirit, I am who I am, tapos sinabi din ni Jesus, Time. 5 minutes, time.
Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. Shoutout muna kay Marcus. Surya, malakasan talaga eh. Malakas, maganda yan. Yes, Omar, ha ha ha. At James Alahar, tao si Jesus, propeta, lingkod ng Allah. At shoutout din kay yung nakarabik, ano daw, walang kwentang pinag-aralan kung mga mangmang sa sariling relihiyon. At shoutout din kay James Alahar. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Brother Yuel, Rubatal, your time start now. So, nandito po tayo sa rebuttal mga kapatid. Ilang minuto ba po kasi ah? So, lumilitaw po no, ang paliwanag niya, patunayan niya si Kristo ay tao lang. Samantalang wala naman siya na patunay na hindi siya si Kristo Diyos. Kasi ang Diyos daw hindi tumatay. Yan ba ay patunay? Hindi yan patunay. Ang pinatunayan niya na tao si Kristo, doon siya magpaliwanag. Tulad sa una kong patunay, na tao si Kristo dahil pinapawisan, tao si Kristo dahil nagsuffer, tao si Kristo dahil namatay. Ngunit, Diyos siya dahil siya nga yung mga marami niyang sinasabi, I am the light of the world. I am from above. I am He. Before Abraham was I am. I am the door of the sheep. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the Father. I am in the Father, and the Father is in me. I am the vine, and I am He. So napakaklaro, no? Claim pa ni Tomas, sabi pa ni Tomas, you are the Lord God. Napakaklaro, John 20, verse 8. So, Thomas proclaimed, the resurrected Jesus to be God. Diyos ba yan? So, napakaklaro, no? Siya! Ang ginagawa niya. Hindi daw ang Diyos tumatay. Samantalang ang topic niya, patunayan niya ang tao! Na si Jesus lang, dapat doon siya nag-focus. Pero nagpatunay siya ng Diyos hindi tumatay. Malayo sa topic na daladala niya. Kaya mga kapatid, sa topic pa lang, mali na. Kaya doon, sa pahayag niya, mali. So, lumilitaw talaga na si Kristo ay Diyos. Sa Holy Spirit pa siya, sinabi na niya na I am. Naging tao siya, ginamit niya yun kasi siya yung nagsabi. Exodus 3:16 na, tinanong siya ni Moses anong pangalan niya, ang sagot niya, I am who I am. Therefore, kung naging tao na siya, kaya nga, ginagamit niya ang divine words na yan, I am in the Father, and the Father is in me. I am the vine. I am the light of the world. No one can come to the Father before me. I am the door of the sheep. So, before Abraham was I am. John 8:58. Mga kapatid, itong kapatid natin na Kristiyano daw siya noon, ngayon naging Islam na, lumilitaw na naging Islam siya dahil wala siyang alam sa Biblia. Ang alam lang niya, mga kalukuhan. Ang Diyos daw hindi tumatay, hindi naman niya topic yun. Ang patunayan niya si Kristo tao. So doon siya magpatunay na si Kristo tao dahil pinapawisan, nagsuffer. Yung una kong i-explain. Kaya nga ako nagpatunay na si Jesus, 100% man, 100% God. Based sa mga ebidensya, sa mga bersikulo, o sa mga argumento namin. Joshua, ginagamit niya yung Joshua na sabi daw ni Joshua, kung basahin natin ulit yung Joshua na sinasabi niya, Joshua 11:9, na walang tao na Diyos. Walang Diyos na tao. Siyempre, Joshua pa yan eh. Doon na siya nagpakatao sa Mateo 1:21 to 23.
5:26. Jesus, you call him Jesus, means to save his people. And he is Emmanuel, means God with us. Kaya yung ginamit niya na word na I am who I am, ginamit na rin niya ulit I am. So napakaklaro na si Jesus isang galing sa Diyos na pinanganak sa Holy Spirit na naging tao. Kaya siya ay 100% God, 100% man. Ang problema nitong katunggali ko, Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. At ako naman tayo sa 5 minutes sa pagtatanong. Brother Jabir, your time start now, bro. Okay, okay. Ganito yung tanong ko. Handa na ako, ano na ako bro? Bro Rasha? Okay. Bro Roel, ganito yung tanong ko sa iyo. May nakatalata ba? Kasi talagang Diyos talaga si Kristo sa iyo. May nakatalata ba si Biblia na sinasabi ni Kristo, ako ang Diyos? Si Kristo, sinasabi, ako ang Diyos, si Kristo. May nakatalata ba ganyan? O wala? John 8, Meron o wala? John 18:6, I am Ano he. sabi? I am he. Anong sabi? I am he. Bro, ang layo. Wala namang sinasabi dun. Wala namang sinasabi ron. Sige, sige, sige. Ganito yung tanong ko, malinaw. Ganito. May nakatalata ba sa Biblia na sinasabi ni Kristo, ako ang Diyos ni Kristo? Yung binanggit niya yung pangalan ba? Tulad ng Sagot. pagka-Diyos ni... O sige. Okay, meron ba daw bro nakasabi sa Biblia? Mayroon, pero implied. Kasi sinabi niya sa John 8:16, I am he. Okay, next question, meron daw. Next question, I am he. Okay, okay. Ganito. Ganito yung isang tanong ko. Yung sinasabi niya. Kasi ganito, basahin ko muna yung ano ha para nakaano dun sa Sandali, Sa- sandali. Hindi mo sa- karapatan magbasa. Premise yan, premise. Karapatan mo. I-premise niya Tanong. yan, bro. I-premise niya yan. Proceed lang. Premise. Premise. Time naman. Sige, sige. Okay. Walang sinasabi dito sa talata. Ganito yung tanong ko ha. Kasi yung hanap ko na sinasabi, yung tanong ko, may nakatalata ba sa Biblia na sinasabi, ako ang Diyos, si Kristo? Kasi sa talatang ito, walang sinasabi si Kristo, ako ang Diyos, si Kristo. Sapagkat ang sinasabi dito, pagkasabi nga niya sa kanila, ako nga ay nagsiroong, sila ay naglumukmok sa lupa. Wala sinasabi dito ng Tanong, ako tanong, ang tanong. Diyos na si Kristo. Tanong bro. Oh, yun nga, yun yung tanong ko. Hindi, Wala anong- sinasabi doon sa talata. Sige, sige. Oh, wala daw sinasabi Yun yung tanong doon ko. sa talata. Anong tanong dun, bro? Ang tanong ko malinaw. Ang tanong ko malinaw. Saan nakatalata sa Pakiupo na Biblia yung na oras, sinasabi si bro, Kristo na siya ang Oh, Diyos? naka-on yan, Siya ang naka-on. Diyos. Oh, saan daw? Bro Rewel. Saan? Okay, sinabi ko na I'm not answering you explicitly based sa tinanong mo. I'm answering you impliedly sa John 18:6. I am he. So I is different and he is different person. Pero sinabi niya, I am he. Ako mao siya. Next question. Next question. Okay, okay. Stop muna yung timer siya. Stop muna, Hindi, saglit hindi. lang ha, bro. Siya. Anong, bakit? Papastop. Saglit lang ha, may ano ko, may May? may hanapin ako saglit ha. Nako, bro, running time yan, bro. Dapat Bro. ano mo kasi yan, bro. Karapatan mo magtanong, hindi karapatan mo maghanap.
Sige, proceed ka Oh, sige, lang. sige, sige. Oh, Ganito naka-on. yung tanong ko, bro. 1 minute and 12 seconds. Proceed. Dapat ganito yung pagkasabi, ganito yung tanong ko ha. Sa Biblia ito, dapat ganito ang pagkasabi. Yung dapat may ganito sa Biblia. Katotohanan, ako ang Jesus na walang ibang Diyos maliban sa akin. Kapag mayroon sa Biblia ng ganyan, sige, sagot. Diyos talaga si Kristo kapag mayroon ng ganyan sa Biblia. Okay, repeat ang question, repeat din ang tanong. Repeat ang tanong, repeat ang question. Repeat ang question, repeat ang sagot. Sagot! Impliedly. Hindi explicitly. Sinabi niya, I am He. John 18:6. Next question. Next question. Okay, okay. Bro, basahin mo yung Biblia, basahin mo yung talata kasi walang nakasulat doon. Basahin mo. Bro Rasha, Bro, pwede ka magbasa, bro. Tanong lang bro, wag kang mag-utos. Bro. Doon sa ano mo, basahin mo maya sa rebuttal mo. Tanong lang bro, question mark bro. Proceed ka bro. Okay, okay, maliwanag. Okay, balik tayo doon sa ano. Time. Sa- 5 minutes time. 5 minutes time. Okay. So mga kapatid, Okay. dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. At syempre, shoutout muna sa ating nasa live kay Simpal Arwar. Puro na lang I am he. Babaw naman. Ha ha ha. Hindi po pwedeng basahin to ha. Kasi pangit to. Ariel Duhapa, Emmanuel, sa atin ang Diyos, hindi naman sumasa atin sa ang tao. Ayan. Ariel Duhapa, Bro Rasha, ask mo sa mga Muslim kung ano ibig sabihin ng Emmanuel. Shoutout din kay Marcos Glenn. Ang tanong, nakita niya ba si Jesus ay tumae? Shoutout din kay Jimuel Bungalos, is watching daw siya. Kay Rolando Barcena, si Muhammad is the way to hell. Shoutout din kay Marcus. Ito itong kanina. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa final conclusion. 5 minutes. Mauna dito si Brother Yuel. Tapos, mahuli magsalita si Brother Jabir. So, Brother Yuel, your time start now. Ilang minuto, bro? So first of all, I would like to say thank you to our Mr. Moderator for having me this debate, and to my beloved opponent. Anyway, we meet just here. Si Brother Jober. Nice meeting you, bro. So dito tayo sa conclusion, bro. Hindi mo talaga napatunayan si Kristo na tao. Kasi natapos ka na lang. Ang pinatunayan mo, ang Diyos hindi tumatay. So you fail your part to explain na si Jesus ay tao. Kumbaga, dapat ang una mong gipatunay, bro, ang patunay ko tao si Jesus dahil tumatay siya, dahil nagsuffer siya, pinapawisan siya, pinanganak siya. Kung sinunod mo yung topic mo na patunayan mo si Kristo ay tao, pero sa patunay mo, kaya nga, doon kita tinanong, si Kristo, patunayan mo na si Kristo ay tao, bakit ang patunay mo ang Diyos hindi tumatay? Malayo po, bro. Ang Diyos hindi mamamatay, ang Diyos hindi tao. Hindi mo yan patunay eh. Patunay ko yan eh. So, hindi mo rin pwede isabi yan kasi hindi naman ako ang unang nag-stand na i-rebat mo. So sa una mo palang stand, nag-rebat ka na hindi ang Diyos tumatay. So you are out of context sa topic na ito. Kaya nakita natin buhol-buhol yung ano mo, liwanag. I'm sorry to tell you that. I'm your good friend. This is just mere debate. Wala po itong personalan. Sinabi ko lang sa iyo totoo na I'm sorry to tell you, you feel to present your topic. Kasi ang ginagawa mo, nag-rebat ka, na wala pa, hindi naman ako ang affirmative, ikaw man ang affirmative.
Yang ribat yan eh, ang Diyos hindi tumatay. Ribat yan. Hindi ako nagpaliwanag sa Diyos. Kasi ako yung second stand. Kaya sana next time, sinabi mo, palitan tayo dito, pagka yun naman ni Bro Rasya, kung naman moderator, okay. Pero I will tell you, na mag-aral ka kung makipag-debate ka kasi kakahiya sa mga kaibigan natin na Islam na gipresentahan mo na out of context ka sa debate, na out of topic ka. Pero anyway, babawi ka na lang sa sunod kasi mayroon pa namang maraming topic kasi sabi mo palit-palitan tayo ni Bro Rasya. Sa bagay, katapos nito, kayo na naman ni Bro Rasya, ako namang moderator, okay lang. So mga kapatid, no, dito sa second stand ko, sa debate na ito na 100% God, si Jesus, 100% man, na-explain ko na tao talaga siya dahil nga nag-suffer nga siya ng kamatayan eh. Pero Diyos talaga siya kasi nga siya nga nagsabi, I am the way, the truth, and the life. I am in the Father, and the Father is in me. I am the vine. I am the resurrection and the life. I am the door. I am the good shepherd. So hindi na masabi sa tao. So bakit siya 100% man, 100% God? It's very, very clear na explain ko sa inyo na nagsuffer siya sa tao, pero Diyos siya kasi sinabi niya yan. Ikaw, pangungot sa lahat yung sayo. Tapos na out of context ka nga, kasi nag-atake ka agad rebuttal, samantalang first stand ka pa naman. Para ka na nag-rebat. So, napakaklaro, no? Anyway, as I said, pwede ka pa magbago sa sunod na debate natin. Pero, mind it ha, tatandaan na pag magdala ka ng topic, i-prove mo. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative at syempre dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother, affirmative, 5 minutes bro, your time start now. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga Muslim, sa lahat ng mga manonood. Salamat sa inyong pag bukas ng puso't isipan bilang pagpulot aral dito sa talakayang ito, pag-uusap ito, mag-ginawang pag-uusap. Hanggang sa final conclusion, hindi pa rin nakamove on si Ruel na si Jesus niya ay tumatay. Hindi nakamove on si Ruel na ang Diyos na tumatay. Ayo mga kapatid, tanungin ko kayo, may Diyos ba na tumatay? Mag-comment lang kayo kung may Diyos ba na tumatay. Kapag tumatay po ang Diyos, tao na yan. Kapag hindi tumatay ang Diyos, yun yung tunay. Kasi kapag tumatay, tao. Tapos tinanong natin siya dito. Sinasabi, kapag may nakatalata sa Biblia, ganito, katotohanan, ako ang Jesus na walang ibang Diyos na maliban sa akin. Kapag may nakatalata sa Biblia na ganyan, talagang maniwala ako. Talagang totoo ang Biblia. Kaso wala eh. Pinaulit-ulit niya yung talatang ito. John 18 verse 6. Sinasabi, pagkasabi nga niya sa kanila, ako nga. Wala namang sinasabi doon. Si Kristo ay Diyos. Ako nga. Pangalan ba yan ng Diyos? Katangian ba yan ng Diyos? Ako nga. Maring maging ako din yung Diyos. Maring maging si Rasya din, Bro Rasya din yung Diyos. Maring, kasi ako nga eh. Ang kinin natin yung pagka-Diyos, bawal po yun. Hindi tayo pwede maging Diyos, tao po tayo. Hindi pwede maging katangian ng Diyos ng ako nga. Okay. Iniwanag. Kasi dito sa Quran, sinasabi dito,
Sinasabi din sa Quran, katotohanan, ako ang Allah, na walang ibang Diyos na karapat dapat maliban sa sambahin maliban sa akin. Tanging ako. At magsagawa ka ng pagdarasal bilang pag-alala sa akin. Malinaw. Hindi kami nalilito kasi nagpakilala siya. Yung sa'yo, minimikos mo. Parang minimix mo na. Diyos si Jesus. Diyos yung Ama. Si Kristo dumadasal. Saan siya nagdarasal? Kung Diyos si Kristo, saan siya nagdarasal? Sa Ama ba? So, may Diyos din siya kapag nagdarasal. Ang Diyos ba nagdarasal, bro? Bro Ruel, naririnig mo ba ako, bro? Ang Diyos, hindi po siya nagdarasal sa isang Diyos pa. Tapos ganito, kung Diyos si Kristo, nung panahon ni Maria, kung Diyos si Kristo, nung hindi pa niya ipinanganak si Jesus, saan po nagdarasal si Maria? Saan Diyos na siya nagdarasal? Alam nga naman nagdarasal si Maria sa wala. Nung panahon ni Maria, nung hindi pa niya ipinanganak si Kristo, may Diyos na. Bago pa niya ipinanganak si Kristo, may Diyos na. Oh, at lumaki naman. At tinutulog. Oh, at tumatay. Natutulog. Oh, tapos hindi pa siya naka-move on doon sa tumatay. Ayun, patunayan natin talaga, si Kristo ay hindi Diyos. At tao talaga. Liwanag. Oo. Sabi niya, parang tinuturuan ako, hindi na ako marunong pasintabi. Unahin mo muna yung sarili mo bago ka magsalita ng ganon. Unahin mo muna yung sarili mo, pag-aralan mo yung Biblia mo kasi wala ka talaga. Layo mo sa katotohanan, layo mo. Oh, mismo Biblia mo, hindi mo maintindihan kung tradisyon lahat ng mga talata mo. Ako may talata ako, ikaw may talata ka din. So, nagsalpo ka na naman. Nagsasalpukan yung Biblia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ang layo sa topic. Oh. Layo mo, bro. Ang layo sa katotohanan yung mga sinasabi mo. Hindi siya nakamove on na tumatay si Kristo na paano? Si Kristo tumatay. Siyempre tao yan eh. Patunayan ko si Kristo hindi Diyos kasi tumatay. May Diyos ba na tumatay? Oh, hanggang sa final conclusion hindi siya naka-move on. Siyempre mali. Oh. Religion mo nga, bro. Walang nakasulat sa Biblia na SDA maliligtas. Katoliko maliligtas. Yung sa amin malinaw. Inna dina indallahi il-Islam. Tuhanan reliyon. Pinadala ng Allah. Ay ang Islam. Walang iba. Oh. Liwanag. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Islam and Seventh-day Adventist mga kapatid sa topic na patutunayan na si Jesus ay hindi Diyos at siya ay tao mga kapatid. Affirmative natin si Jabir ng Islam, negative naman si Brother Yuel ng Seventh-day Adventist Church. So mga kapatid, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga manonood. Nahin natin si Brother Jabir, bro. Pasalamat, bro. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. Sobrang pasalamat ko sa gabing ito. Pagbigyan ako ni Ruel na makausap siya. At kami, inshallah, at kami naman ni Bro Rasha sa sunod. Ako po ay nagpasalamat sa inyong mga tagapakinig natin sa pangusap ito. Sana naman buksan natin ang puso't isipan natin. Huwag tayo manatili sa kaligawan. Buksan natin ang puso't isipan natin para lang sa ganon. Natagpuan natin ang katotohanan. Allahu alam. Inshallah. Ako dati po akong Kristiyano. 5 years ko na po nagbalik Islam. 19 years na ako naging Christian dati. Alhamdulillah dahil natagpuan ko ang relihiyong Islam. Napag-aralan ko na ang Biblia, napag-aralan ko na yung Quran. Oh. Okay. At pasalamat din, Brother Yuel. So, maraming salamat bro. Kagalang-galang na moderator, Brother Rasha. And to my opponent, Brother Jaber Il. Thank you very much for your time. So, ang masasabi ko lang na next time, galingan mo na bro. At nandito ako para idepensa ang katotohanan at isabi ang katotohanan at natupad yun.
Salamat bro Russia at sa lahat ng mga kapatid na nakinig. Okay mga kapatid. Good night. Thank you din. At Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng manonood natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, sa ating page mga kapatid, at sa aking profile, Russia Vista mga kapatid. Gusto yung sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Brother Jabir ng Islam at Brother Riwel ng Seventh-day Adventist mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel. Again, Russia TV mga kapatid. At yung aking profile din, Russia Vista, pwede kayo mag-follow dyan. Maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.